Eerie Episodes 0.1. Mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ang mapapakinggan mo dito sa aking channel. Kaya sit and relax, at makinig sa aking mga kathang-isip na mga kababalaghang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang alok ng Beer Inn. Sa gitna ng syudad, sa isang malaking bulwagan na napapaligiran ng gintong haligi at kumikinang na chandeliers, nakaupo sina Miguel, Arnel, Rica, at Jessa sa isang mahabang hapagkainan. Sa kanilang harapan, nakahain ang mga pagkain, prutas na hindi nila nakikita sa normal na mundo, karne na may kakaibang bango, at inumin na tila kumikislap sa ilalim ng ilaw. Huwag kayong mahiya, wika ng maputlang lalaking nagdala sa kanila roon. Lahat ng ito ay para sa inyo. Agad na kumuha si Arnel ng isang malaking piraso ng baboy na tila bagong hango sa apoy. Grabe, ang lambot ng karne, ani niya bago lumamon. Si Rica naman ay nagsimulang lumagok ng isang matingkad na pulang inumin. Para kang umiinom ng alon ng dagat na may halong matamis na alak, wika niya, napangiti sa kakaibang sarap. Maging si Jessa ay hindi napigilan ng sarili at kumain ng makikinang na ubas na natagpuan sa isang gintong florera. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas to, pero ang sarap. Ngunit si Miguel ay hindi makagalaw. Mula sa kanyang kinaroroonan, napapansin niya ang kakaibang aura ng lungsod. Kahit anong ganda nito, parang may aninong bumabalot sa paligid, isang bagay na hindi nakikita ng iba. Napatingin siya sa isa pang salamin sa gilid ng bulwagan. Halos mapatayo siya sa nakita. Sa refleksyon, ang mga kaibigan niya ay hindi normal. Si Arnel ay kumakain ng hilaw na karne, ang dugo ay tumutulo sa kanyang baba. Si Rica ay umiinom ng isang madilim na likido na tila hindi alak, kundi mas madikit, mas matingkad ang pula. At si Jessa, ang prutas na kinakain niya ay hindi ubas, kundi maliliit na itim na mata na gumagalaw pa. Napaatras siya, nanginginig. Ano to? Ang pagdududa ni Miguel. Nang bumalik siya sa katinuan, tumingin siya sa paligid. Muli niyang tinignan ang pagkain sa kanilang mesa, ngayon ay mukha na itong normal. Ngunit hindi niya matanggal sa isip ang nakita niya sa salamin. Ano bang problema mo, Miguel? Tanong ni Jessa, kita sa mukha ang kasiyahan. Hindi mo ba nagugustuhan ang mga inihanda nila? Oo nga, tol, sabat ni Arnel. Alam kong pagod ka na sa biyahe, pero hindi mo ba nakikita? Parang para sa atin ang lahat dito. Wala na tayong kailangang alalahanin, dagdag ni Rica, nilalaro sa daliri ang suot na gintong singsing. Pwede tayong manatili rito, magpakailanman. Napalunok si Miguel. Miguel, muling nagsalita ang maputlang lalaki. Maaari kang magtiwala sa amin. Sa Beer Inn, hindi ka na muling magugutom. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Lahat ng yaman at kasiyahan ay sayo. May kung anong humihila sa kanya, isang bahagi ng kanyang isipan ang gustong maniwala. Gusto niyang sumabay sa kasiyahan ng kanyang mga kaibigan, gusto niyang maranasan ang inaalok ng lungsod. Ngunit may bumubulong sa kanyang isipan. Miguel, huwag kang papasilaw sa anumang ibibigay sa inyo. Ang Beer Inn ay hindi lang isang lungsod, ito ay isang patibong. Napahawak siya sa kanyang ulo. Para bang may dalawang tinig sa kanyang isipan, ang isa ay nagsasabing manatili, at ang isa ay humihimok na tumakbo. Salamin, bulong niya sa sarili. Kailangan kong tingnan ulit. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa isang anti-gang salamin sa dulo ng bulwagan. Dito niya makikita ang katotohanan, dito niya malalaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanila. Huminga siya ng malalim, at sumilip. Ang tunay na mukha ng Beer Inn. Sa salamin, hindi lang ang mga kaibigan niya ang nagbago. Ang buong lungsod ay hindi na ang marangyang lugar na nakita nila sa umpisa. Ang mag-agarang gusali ay giba na, nababalutan ng lumang kahoy at punit-punit na tela. Ang sahig na tila gawa sa marmol ay nabasag na bato at putik. At ang mga taong kanina ay nag-aalok ng pagkain sa kanila, ay wala ng mukha. Mga walang mata, walang ilong, walang bibig. Mga anino lamang ng dating anyo nila. Napaatras si Miguel, nanginginig. Hindi niya namalayang napatili siya, dahilan upang mapansin siya ng iba. Miguel, antad ni Rica, ngunit sa tenga niya, ang boses nito ay tila pabulong na ugong na puno ng kasamaan. Anong nakikita mo? Tanong ng maputlang lalaki, ang tono nito ay mas malamig na ngayon, mas mapanganib. Hindi siya sumagot.
Tingnan mo siya, bulong ni Miguel sa sarili. Tingnan mo siya sa salamin. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin sa refleksyon ng lalaking kaharap nila. At noon siya muling napasigaw. Ang lalaking inaakala nilang tagapagpatnubay sa lungsod, ang taong nagsasabing nais nilang manatili, ay wala ng balat. Ang kanyang katawan ay buto at laman, at ang kanyang bibig ay hindi isang ngiti kundi isang bukas na hukay na punong-puno ng maitim na anino. Hindi ito totoo, sigaw ni Miguel. Ang pagsisimula ng bangungot, sa isang iglap, bumigat ang hangin. Ang mga pinto ng bulwagan ay nagsara ng kusa, at ang mga ilaw ay unti-unting namatay. Ang mga taong kanina ay mukhang masaya ay biglang nagsimulang lumapit sa kanila, nanginginig ang mga katawan, dumadaing na parang mga gutom-en. Habang si Miguel ay naglaho sa salamin, ang kanyang mga kaibigan ay nanatiling nakaupo sa loob ng engranding bulwagan, patuloy na nagpipista at nagkakasayahan. Ngunit may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang mga ilaw ay lumalabo. Ang musika ay nagiging mas mabagal, tila isang sirang plaka na bumubulong sa kanilang mga tenga. At ang mga pagkain sa kanilang mga pinggan, kaninang masasarap na putahe, ay nagiging bulok, marumi, at puno ng uod. Ano to? Sigaw ni Jerome nang makita niyang ang baboy sa kanyang plato ay gumagalaw pa, na parang buhay ngunit nabubulok. Tumayo siya, ngunit napansin niyang ang kanyang katawan ay biglang bumigat. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa, parang may nakatali sa kanya. Rika, Patrick, Angel, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Umalis na tayo dito, ngunit nang lingunin niya sila, halos hindi na niya sila makilala. Si Rika, na dating masayahin at puno ng sigla, ay nakaupo pa rin, ngumunguya ng walang tigil, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay, at ang kanyang bibig ay umaagos ng itim na likido. Si Patrick, ang pinakamalakas sa kanila, ay nakatayo sa isang sulok, tahimik, nakatitig sa kanyang sariling kamay, na unti-unting nawawala, parang natutunaw sa hangin. At si Angel ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang ulo ay nakatungo, at ang kanyang katawan ay parang wala ng kaluluwa. Huli na ang lahat, Jerome, isang boses ang bumulong mula sa dilim. Dapat tinanggap mo na lang ang alok namin. Dahan-dahan, lumitaw ang isang babae mula sa anino. Maganda siya, halos hindi totoo ang kanyang kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang bibig ay may matalim na ngiti. Sino ka? Ano ang ginawa mo sa amin? Sigaw ni Jerome, pilit na inaalis ang kung anumang pumipigil sa kanyang katawan. Ngumiti ang babae at lumapit kay Rika, marahang itinapat ang daliri sa kanyang noo. Sa isang iglap, ang katawan ni Rika ay bumagsak sa sahig na parang manika. Nang bumukas ang kanyang mga mata, wala na siyang kulay, tulad ng isang nilalang na matagal nang patay. Ang inyong mga kaluluwa ay pagmamay-ari na ng Beer Inn, sabi ng babae, hinahaplos ang buhok ni Rika. Ngayon, sila ay magiging bahagi na ng lungsod. Ang nawawalang alaala, si Patrick, na unti-unting nawawala, ay napahawak sa kanyang ulo. Ano to? Bakit hindi ko maalala kung sino ako? Ang kanyang katawan ay tila nagiging hangin, at sa bawat segundo, unti-unti siyang naglalaho sa realidad. Huwag kang matakot, bulong ng babae. Kapag wala ka ng maalala, magiging isa ka sa amin. Sa huling sandali, tumingin si Patrick kay Jerome, ang kanyang dating matalik na kaibigan. Ngunit sa tingin niyang iyon, wala na siyang matindaan kung sino siya. At sa isang iglap, nawala siya ng tuluyan. Ang alok kay Angel, si Angel ay hindi gumagalaw. Nakatingin lamang siya sa sahig, tila hindi alintana ang nangyayari sa kanyang paligid. Ikaw, lumapit ang babae sa kanya. Ikaw lang ang natitira. Ano ang pipiliin mo? Unti-unting tinaas ni Angel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay siyang naalala. Miguel, bulong niya. Nasaan si Miguel? Tumawa ang babae, isang tunog na parang pagsabog ng salamin. Si Miguel, inulit niya, ang kaibigan mong nagtangkang tumakas. Lumapit siya kay Angel at bumulong, nakawala nga siya, ngunit kapalit ng lahat ng alaala niya. At ano ngayon ang mas mabuti? Mabuhay ng walang alam, o manatili rito bilang isang reyna? Nanlaki ang mga mata ni Angel. Reyna, itinuro ng babae ang sarili niyang katawan. Ang bawat isa sa amin ay minsang naligaw, tulad mo. Ngunit hindi mo ba napapansin? Ako ang namumuno rito.
Maaari kitang gawin kasing makapangyarihan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Angel. Ibigay mo lang ang kaluluwa mo. Ang huling pagpapasya, si Jerome, na natitirang may malay pa sa katotohanan, ay nagpupumiglas pa rin. Nakikita niyang unti-unting ibigay si Angel. Ang kanyang mga mata ay nagiging malabo, at ang kanyang katawan ay tila unti-unting isinusuko sa dilim. Angel, huwag kang magpapaloko, sigaw ni Jerome. Si Miguel lang ang nakatakas. Kailangan nating lumaban, ngunit si Angel ay tila hindi na nakikinig. Reyna, bulong niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa harapan ni Jerome, nakita niya ang pinakamasaklap na tanawin, si Angel, na kanyang minahal at pinangalagaan, ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay pumuti ng parang alabok, ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumutang sa ere. Isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot sa kanya, at sa isang iglap, siya na ang bagong reyna ng Bir Ingen. Ang natitirang isa, si Jerome na lang ang natitira. Nakagapos pa rin siya sa kanyang upuan, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kaibigan. Ano ang gagawin mo sa akin? Tanong niya, nanlilisik ang mga mata. Ang pagbabalik ng alaala ni Miguel. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng Samar, nagising si Miguel na may matinding sakit ng ulo. Pawis na pawis siya at hingal na hingal, tila galing sa isang bangungot na hindi niya maalala. Nasa loob siya ng isang bahay na hindi pamilyar. Malamig ang hangin, at ang amoy ng insenso ay kumakapit sa bawat sulok ng silid. Sa tabi ng kanyang higaan, isang matandang babae ang nakaupo at nakatitig sa kanya. Buti naman at nagising ka na, ay ho, sabi ng matanda. Halos isang linggo ka nang walang malay. Miglang kumunat ang noo ni Miguel. Isang linggo, napatingin siya sa kanyang katawan, malinis ang kanyang suot, ngunit pakiramdam niya ay parang may kulang. Parang may tinanggal sa kanya. Nasaan ako? Tanong niya. Nasa ligtas kang lugar, sagot ng matanda. Ngunit ang iyong isip mukhang may hinahanap ka pa rin. Miglang sumakit ang ulo ni Miguel, at sa isang iglap, bumahaw ang mga alaala sa kanyang isip. Si Jerome, si Angel, si Patrick, si Rika, ang lungsod na puno ng liwanag at kasaganaan. Ang mga nilalang na hindi tao, ang bangungot na hindi niya matakasan. Bir Ingen, bulong niya, nanlaki ang mata ng matanda. Anong sinabi mo? Tumingin si Miguel sa matanda, at sa kanyang mga mata ay nasasalamin ang takot. Kailangan kong bumalik, sabi niya. Kailangan kong iligtas ang mga kaibigan ko. Ang katotohanan tungkol sa Bir Ingen. Umiling ang matanda. Wala ka nang babalikan, ay ho. Nagpanteng ang tenga ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Bumantong hininga ang matanda at tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang aparador at binuksan ito. Mula sa loob, inilabas niya ang isang lumang aklat, isang makapal na libro na tila pinaglipasan na ng panahon. Ibinuka niya ito sa harapan ni Miguel at itinuro ang isang pahina kung saan nakaguhit ang isang lungsod na nilulukob ng dilim. Ang Bir Ingen ay hindi isang lungsod ng kasaganahan, bulong ng matanda. Ito ay isang patibong para sa mga naliligaw na kaluluwa. Napakurap si Miguel. Patibong. Matagal nang narito ang Bir Ingen, bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bayan, patuloy ng matanda. Isang kaharian ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Noong unang panahon, may mga taong tinatawag na mga tagapangalaga, mga mortal na may kakayahang bantayan ang hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng kanila. Ngunit unti-unti silang nawala, at nang wala nang nagbabantay, lumakas ang kapangyarihan ng Bir Ingen. Nanlaki ang mga mata ni Miguel habang unti-unting bumabalik sa kanya ang mga imahe ng kanyang mga kaibigan, si Jerome na nakagapos, si Angel na nagiging reyna, si Patrick na unti-unting naglalaho, at si Rika na nawalan na ng buhay. Hindi, bulong niya, hindi pa tapos ito. Ang huling paglalakbay. Tulungan mo akong bumalik, pakiusap ni Miguel sa matanda. May paraan pa ba para iligtas sila? Napatingin ang matanda sa kanya, tila may pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, bumantong hininga siya at tumango. May isa pang paraan, sabi niya. Ngunit kailangan mong maging handa. Dahil sa sandaling bumalik ka sa Bir Ingen, baka hindi ka na makalabas muli. Tumayo si Miguel, puno ng determinasyon sa kanyang puso. Handa ako, sagot niya. At sa gabing iyon, nagsimula ang huling paglalakbay ni Miguel pabalik sa lungsod ng walang balik.